Tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ang pagbibitiw umani ng sari-saring reaksyon. Yan ang aking sinaksihan. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Ito ang mensahe ni Vice President Sara Duterte matapos kumpirmahing nagbitiw na siya bilang Education Secretary. Ayon sa Vice, nagbigay siya ng 30-day notice para masiguro ang maayos na transition. Base sa kanyang resignation letter, irrevocable ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd at co-Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati, hindi nabanggit ni VP Sara kung bakit siya nagbitiw. Hindi na rin nagbigay ng dagdag na pahayag kaugnay nito ang kanyang kampo. Ayon sa Presidential Communications Office, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni VP Sara. Si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ikinatuwa ang pagbibitiw ng bise. Sana lang daw ay maaga niya itong ginawa para nakapaglagay ng DepEd Secretary na galing talaga sa sektor ng edukasyon at alam ang kanyang ginagawa. Sabi ni Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, sana hindi politiko ang susunod na kalihim. Nangihinayang naman daw si Willie Rodriguez, ang National President ng PTA Philippines. Marami na raw kasi silang nakasala na gagawin at proposals. Ilang Vice Presidente na rin ang nagbitiw noon sa gabinete, gaya ni na dating Vice President Salvador Laurel, Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, Teofisto Gingono Jr., Jejo Marbinay at Leni Robredo. Ang pagbibitiw sa gabinete ni VP Sara, panibagong yugto ng usapan kung buo pa ba ang unit team. Kamakailan lang ay sinagot ito ni VP Sara. Ang unit team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then humanang elections, nagdaog namin. Noong nakaraang taon, unang napansin ang namumuong iringan sa pagitan ni VP Sara at House Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos ma-demote ang kanyang malapit na kaalyado na si Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo, nagbitiw si VP Sara bilang miyembro ng Partidong Lakas CMD noong May 2023. Pagkatapos niyan, umugong ang issue tungkol sa tinawag ni VP Sara na tambaluslos, katagang Bisaya para batikusin ang karakter ng isang tao. Tambaluslos ka. No comment. No comment sa tambaluslos. Hindi pinangalanan ni VP Sara kung sino ito. Pero nang hindi niya banggitin sa isang talumpati ang middle name ni Pangulong Marcos na Romualdez, naging usap-usapan kung ang House Speaker ang kanyang tinutukoy. Pagsapit ng Setyembre, naungkat na sa Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. Partikular ang paggamit nito ng 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw, kahit na wala namang alokasyon para rito ang OVP. Ang hinihingi namang 500 million pesos na panibagong confidential funds ng OVP kasama sa mga tinanggiang ibigay ng Kamara. Sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, kalaban ng bayan. Pagsapit ng Enero ngayong taon, naging kontrobersyal ang mga naging pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Tapos lang yun. Okay na tayo. Ang aligasyong yan, tinawanan lang noon ni Pangulong Marcos. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Pero di raw nito na bago ang ugnay ng Pangulo at ni VP Sara. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito.
Pero si First Lady Liza Marcos hindi nagustuhan ang pangyayari. Bad shot na yan sa akin. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Magiging epektibo ang resignation ni VP Sara sa July 19, 3 araw bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.